The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. It happened that there was a man full of leprosy in one of the towns where Jesus was. And when he saw Jesus, he fell prostrate, pleaded with him, and said, "Lord, if you wish, you can make me clean." Jesus stretched out his hand, touched him, and said, "I do will it, be made clean." And the leprosy left him immediately. Then he ordered him not to tell anyone, but go show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses prescribed. That will be proof for them. The report about him spread all the more, and great crowds assembled to listen to him and to be cured of their ailments. But he would withdraw to deserted places to pray. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Milyon-milyon na naman po ang nagtipon-tipon sa Quirino Grandstand kagabi hanggang ngayon upang ipagdiwang ang piyesta ng Poong Nazareno. At kagabi po pinangunahan ng misa ng dating rektor ng Quiapo Church na si Bishop June Sescon. At siya po ay nanawagan na bumaba na raw ho yung mga korap dito sa ating pamahalaan. Samantalang ang Panginoon daw ay Diyos, ngunit siya ay bumaba, nagpakumbaba. Pero yung mga tao daw na andi dito, nakakapit pa rin sa kanilang posisyon. So that was the gist of his message. Sinabi ko lang po yan para magkaroon nga po ng national relevance itong ating ipinagdiriwang. Noon po kasi, ang piyesta po ng Quiapo, yun lang pong mga simbahan na dedicated to the Black Nazarene ang nagdiriwang ng piyesta. Ngunit 2 years ago o 3 years ago, nagdesisyon po ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines na ang piyesta po ng Black Nazarene ay ipagdiwang ng buong simbahan sa Pilipinas. So that's why it is a feast celebrated by all churches in the whole of the Philippines. So yung pong message na yun ay pinaparating ko rin para yun nga po ay maging national ika nga. Yung approach at saka yung modality ng ating pagdiriwang. But of course, we also have our own reflections regarding this feast. Ang una po na nais kong i-emphasize po dito ay yung perennial na tanong, lalong-lalo ng mga kritiko ng Catholic Church. Bakit daw ba sumasamba ang mga Katoliko sa isang rebulto? Yan. Kanina po, in-interview ako sa radio, and that was again the question. Sabi nung nag-interview sa akin, ang tanong niya, paano niyo po ba ipapaliwanag? Sabi ko, kailangan pa bang ipaliwanag yan? Kasi kahit naman ipaliwanag mo yan, yung mga kritiko na yan, hindi naman sila maniniwala. Diba? Kayo ho, sinasamba niyo ba yung rebulto? O yung nakikita niyo ho dito, na mga image na yan, sinasamba niyo ba yan? Sagot kayo, yes or no? Sinasamba niyo? Yes or no? Sino nagsasabing yes? Taas ang kamay. Sino nagsasabing no? Taas ang kamay. Ayo. Di naman tayo sumasamba sa rebulto. Kasi kapag sinamba mo yung rebulto na yan, idolatry yan. Hindi po yan ang turo ng Katolikong simbahan. Ang sinasamba natin dito, yung nire-represent ng rebulto. Magkaiba po yan Nung pong mga panahon na yung mga Israelita ay sumasamba din sa mga rebulto. Merong tinatawag na golden calf. Meron pang mga kahoy na sinasamba nila. Yung kahoy na yon, yung golden calf na yon, yun ang tinuturing nilang Diyos. Kaya nga ang accusation sa kanila ng Panginoon, sila ay mga unfaithful. Bakit? Kasi yung Diyos, yung Panginoon ng mga Israelita, Panginoon natin, tinalikuran nila para sambahin nga yung mga, ang tawag natin dito, Diyos-Diyosan. O yun po, mga kahoy, golden calf, yan ang mga sinasamba nila. Diyos yun para sa ilang mga Israelita. But then, ang tawag ulit ng Diyos sa kanila, you became unfaithful because they were worshiping idols. Ang atin lang, parang hindi kasi maganda din to be practical about it. Kapag ikay nakikipag-usap, di ba gusto mo naman, meron tayong kaharap, yung parang may konkreto kang nakikita. Di ba? Kahit nga po ngayon, yung cellphone, di na lang tawag Di ba meron tayong video call?
Mas mahilig na tayo ngayon sa mga video call, di ba? Kasi gusto natin, parang konkreto, andyan dyan yung kausap natin. So yung mga yan, yung mga images na nakikita natin, ito ay ginawa lang para ipabatid sa atin na, meron kang kausap, pero yung Diyos ang kausap mo, hindi naman yan, representation lang yan. So it's not that we are worshiping all these images, no. We are worshiping the ones behind those images. Ang mahal na birhen, for example, ang mahal na birhen yan, representation lang yan. Okay? Yung cross, Jesus Christ crucified, yan, pinupunas-punasan ninyo yan. Di naman sinasamba yung kahoy na yan. O di kaya itong glass na to. Sinasamba niyo yung Diyos, totoong Diyos na meron tayo. So anong pagpapaliwanag man ang gawin ng simbahan? Nako, di maniniwala yung mga kritiko. Pangalawa, eto pa, ano ho ba ang advice ninyo, Father, sa mga Pilipino na talagang makikipagsiksikan, makikipagbalyahan, para lamang makahawak doon, sa puon, sa lubid, doon sa karosa? Sabi ko, ulit, kahit anong paliwanag mo sa mga taong yan, di mo na mapipigilan yan. Ganun ang kanilang fervor, pero hindi po tama yun. Kasi alam nyo ba, yung pagdarasal, yung sapat na umupo ka dyan, o kaya kung gusto mong lumuhod ka dyan, manahimik ka lang, magdasal ka, humingi ka ng tulong sa Diyos. Di naman ibig sabihin na nahawakan mo yung puon, nahawakan mo yung lubid, o di ka nakasampa ka dun sa karosa, mas blessed ka sa mga katulad natin na wala doon. Di ba? Ang Diyos naman ibe-bless ka niya kahit papano. Kung nais niyang ipagkalob sa iyo yung hinihiling mo, bibigay niya yan, agad-agaran, kung gusto niya ng agad-agaran. Kung medyo madidelay pa ng konti, ayaan natin siya. The point here is, it is not about touching or maybe caressing or maybe wiping all these images that give us a grace. It is all about having a genuine relationship with the Lord. At ano yung genuine relationship with the Lord? Ito yung panghuli kong point. Kahit na tuwing Biyernes andudong ka, kahit na pahiran mo pa yung lahat ng buong katawan ng imahen, kung hindi naman nagbabago yung pagkatao mo, wala ding impact yung mga pagpupunas-punas na yan. Because you know why? The Lord is asking us to be converted. Kung napansin niyo yung mga messages, napakalinaw naman Magbalik loob tayo sa Diyos. Kung pagkatapos ng mga pakikipagsiksikan mo doon, walang pagbabalik loob, walang pagbabago, wala din Defeated yung purpose. So always, when we pray, when we establish this relationship, when we try to reach out to our God, sana meron ding nababago sa atin. It's not about Him always giving us what we need, but it's all about us also giving ourselves entirely or totally to Him. Yung pagbabago, conversion, mahalaga yan. Kaya kahit kami mga pare, kahit ng araw-araw kami nagmimisa dito, kung yung ugali namin ay hindi naman nasasalamin yung mukha ni Kristo sa pagkatao namin, sa pagkapari namin, defeated yung purpose yun. Kahit na magaling kang magsalita, napakahusay mong magbigay ng humiliya, if your priesthood does not reflect that of Christ, wala ding kwenta yun. So it's all about mirroring Christ. It is all about us being images of Christ. Yun po. Kaya yung aspeto ng suffering, pagpapasa ng krus, yung pagtanggap sa mga pasakit sa buhay, ito ang ilan sa mga naisa ng maintindihan natin compared doon sa laging nagko-complain, laging nagreklamo, laging naninisi sa Diyos, sinusumbatan ng Diyos. Hindi po yun ang ipinapakita ng poong Nazareno. We bear with sufferings. But of course, talking about sufferings, panghuling point na lang, medyo napahaba yung aking reflection. Meron pong tinatawag na redemptive suffering. Meron ding suffering na yun lang, nagpapahirap na walang element of redemption. Ano yun? Kapag merong corruption sa lipunan, maraming nagnanakaw, pinagpapapatay yung mga tao, hirap na hirap tayo. That is not redemptive. Kaya hindi natin dapat i-welcome yan. Yung suffering na yan, na ini-impose at ginagawa o kinukos ng ibang mga tao, yan ay dapat na
hintuin, pahinto natin, labanan natin. Pero yung redemptive suffering, nag-aalaga ka na may sakit mong magulang, nagpapaaral ka ng kapatid mo, hirap na hirap ka, redemptive yan, and that is welcomed. So today, as we look at Jesus who carries the cross, let us learn also to carry our own crosses. Hindi tayo magrereklamo, kundi tayo ay pinapatatag lang ng Diyos upang sa pagharap sa ganitong mga pagsubok, makakayanan natin dahil sa tulong niya. Amen.